Isang disyertong lugar, binaha ng matindi, binayo ng napakalakas na ulan at rumaragas ang baha ang Dubai. 3 OFW pa nga ang nasawi. Ang UAE ay maituturing na isang disyerto, kaya marami tuloy ang nagtataka at nagtatanong kung bakit ang lugar na malayo sa katubigan ay dinayo ng matinding baha. Ano nga ba ang dahilan at marahas ang baha na ito sa Dubai? At ano ang tila nakalimutan ng mga tao dito pagdating sa kalikasan? Ang matinding baha sa Dubai, yan ang ating aalamin. Ang Dubai ay isang mayamang lugar sa UAE. Nagsisitaas ang mga gusali, mga nagniningning na mga luxury items gaya ng mga mamahaling bags, ginto at mga diamante. Mga Arabong nakasakay sa mga mamahalin at mga high-end na mga sasakyan, maging ang maingay at grandiosong buhay sa gabi. Kilala ang Dubai sa ganitong uri ng pamumuhay. Sikat sa mga tao at pinapangarap ng karamihan ang ganitong karangyang buhay sa Dubai. Ang buhay na moderno sa Dubai ang isa sa pinakasikat na katangian ng lungsod na ito. Ngunit sa hindi mapigilan at mabilis na modernisasyon ng lungsod, isang mahalagang aspeto rin ang naisasakripisyo. Ito ang kalikasan. Nitong April 2024, binisita ng hindi inaasahang dilubyo ang lungsod. Sa unang pagkakataon, binaha ang isa sa tila moderno at pinaka-advance na lugar sa buong mundo. Maraming mga lugar ang nilubog dahil sa malakas na ulan at nagpatigil sa operasyon ng airport at naapektuhan ang mga motorista sa mga kalsada, bahay at mall sa financial center ng Middle East. At dahil sa tindi ng dilubyong ito, 3 OFW ang nasawi. Ang isa ay nasawi matapos na mahulog sa sinkhole ang kanyang sasakyan. Samantala, suffocation naman sa kanilang shuttle service ang ikinasawi ng 2 pang OFW. Ayon sa National Meteorology Center, umabot ang buhos ng ulan sa Al Ain lungsod sa UAE-Oman border sa 254 mm sa loob ng wala pang 24 oras. Ito umano ang pinakamatinding buhos ng ulan mula noong 1949. Sinabi ring katumbas na ng pang-1 taon ang dami ng tubig ulan na bumuhos sa UAE. Mabilis na kumalat sa social media kung paano naapektuhan ang mga residente dito. Maraming mga video ang nagpakita kung saan inabot sa tuhod ang lalim ng baha. Dahil sa taas ng baha at imposible ang pag-drive, kaya naiwan na rin ang sasakyan sa taas ng baha. Ang iba naman, mas pinili ang paggamit ng bangka para lamang makatawid sa paroroonan. Ano-ano nga ba ang dahilan ng pagbaha sa Dubai at kalapit na mga lugar? Hinihinala ng mga eksperto na epekto ng climate change ang bumuhos na malakas na ulan sa bahaging iyon ng Middle East. Ang climate change ay isang matinding problema sa klima ng bansa. Habang patuloy na sinisira ng UAE ang kanilang kapaligiran, kapalit ng teknolohiya, modernisasyon at industriya, ang epekto ng pagtaas ng carbon dioxide emissions at paglawak ng urbanisasyon ang nagtutulak sa rehiyon sa mas malaking suliranin, ang climate change. Ang coastal cities ay nasa banta ng pagtaas ng level ng tubig ng karagatan na direktang makakaapekto sa ekonomiya, pamumuhay at kaligtasan ng mga taong nasa mabababang lupa. Noong 2010, naglabas ng anunsyo ang Abu Dhabi Environmental Agency na 85% ng kabuuang populasyon ng UAE ay direktang apektado ng rising sea levels, kasama na ang 90% ng mga infrastruktura nito. Samantala, ang mga dust storm o bayolenteng hangin ng disyerto dulot ng dehydration ng dati ng tuyot na lupa ay nakitaan ng mga pagbabago sa katangian nito. Climate change ang itinuturong dahilan nito dahil ang mainit na temperatura ng hangin sa rehiyon ay nagre-react sa industrial pollution at airborne dust ng mga lungsod na hindi lamang makakaapekto sa status ng hangin at tubig na inumin, kundi pati na rin sa kalusugan at kaligtasan ng mga taong naninirahan doon.
Nakadagdag naman daw sa problema ng pagbaha ang kawalan ng UAE sa drainage infrastructure o walang maayos na daluyan ng baha para tanggapin ang ganoong katinding pag-ulan na dahilan para lumubog sa baha ang maraming lugar. Bukod sa climate change, pinaniniwalaan na nakadagdag sa dami ng ulan ang isinagawa umanong cloud seeding operations. Ang cloud seeding ay ang paghahagis ng asin sa ere o sa ulap para umulan sa mga lugar na hindi pa nakararanas ng pag-ulan. Pero itinanggi ng isang forecaster mula sa National Meteorology Center na may ginawang cloud seeding operations bago nangyari ang pag-ulan. Air pollution. Ang Dubai ang pinakamataong syudad ng UAE. Ito rin ang tahanan para sa iba't ibang komersyal na aktibidad. Batay sa survey, mayroon itong halos 48,000 business establishments at mahigit 1.8 million na mga sasakyan noong 2022. Sa datos na ito, mas higit pa ang bilang nito ng mga komersya at mga sasakyan kesa sa iba pang major cities tulad ng New York at London. Dahil dito, mataas ang ambag ng Dubai sa lala ng air quality sa bansa. Ang Air Quality Index ng Dubai ay nasa PM2.5, mas mataas ng 1.9 sa inirerekomendang air quality ayon sa guidelines nito. Land degradation and desertification. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ng bansa kasabay ng pagdami ng human activities ang siyang nakaapekto sa kalidad ng lupa at paggamit nito para sa mga komersyal na proyekto, gaya ng mga building, parke, institution at marami pang iba. Unti-unti nitong sinisira ang lupa at siya namang epekto ng mataas na temperatura sa rehiyon ang tagtuyot at overexploitation ng limitado nitong natural resources. Dahilan upang tumaas din ang level ng desertification o pagkatigang ng mga dapat sanay lupang pupuno sa mga kakulangan sa pagkain at tubig. Ang pagkaubos ng kanilang pinagkukunang yaman, tubig, puno at lupa para sa urbanisasyon kasabay ng labis na paggamit ng pesticides, fertilizers at overgrazing ng kanilang mga damo ang siyang dumadagdag sa bigat ng kanilang suliranin. Baliwala ang nagtataasang mga gusali, makikinang na kagamitan at marangyang pamumuhay kung sa huli ay lulubog ito sa ilalim ng disyertong lupa na pinalambot ng pagbaha. Malinaw ang epekto ng gawain ng tao sa mga pagbabago sa ating kapaligiran at klima, gaya ng Dubai na hindi naman kadalasang binabaha. Ipinapakita lamang nito na kahit ang mga lugar na hindi natin inaasahan ay wala pa ring ligtas sa bagsik ng ganti ng kalikasan.